Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa kablaman ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Muli mga kagabay, ang ating pananawagan, ang ating paalaala sa ating mga kagabay, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Kaya magkapatid tayo, kapatid natin si Kristo bilang tunay na tao. Ang Panginoon natin si Kristo bilang tunay na Diyos. Kaya, at ang magandang balitang ito ay taglay ng salita ng Diyos, the Word of God. Kaya nga sa tuwing magmisa, tuwing dadalo tayo sa banal na misa, mayroong dalawang bahagi ang banal na misa. Yung tinatawag na liturgy of the word at saka yung liturgy of the Eucharist. Dito sa liturgy of the word, binuo ito ng unang pagbasa, salmo ng salmo ng pananampalataya at ang ebanghelyo o ang gospel. Ito ang salita ng Diyos. Nabuo ito sa banal na aklat, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Babasahin natin ang banal na aklat, hindi upang ating ipagmamayabang na nagbabasa tayo ng Biblia. Babasahin natin ang banal na aklat, hindi upang maunawaan ang misteryo ng Diyos. Hindi natin yan makukuha sa banal na aklat. Babasahin natin ang Biblia upang matutuhan natin ang salita ng Diyos. At hindi lamang upang matutuhan, kundi upang isa sa buhay, magiging gabay ng ating buhay at magiging buhay natin mismo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo na pumasok sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pumasok sa sinapupunan ni Maria, nagiging laman, nagiging katawan ni Kristo. Ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng katotohanan, ang salita ng kabutihan. Ang gabay ng katotohanan, ang gabay ng kabutihan. Ang daan patungo sa Diyos upang sa tamang panahon makakasama natin ang anak sa kaharian ng Ama. At doon ang buhay na walang kahirapan, walang problema, walang sakit at walang kamatayan. Buhay na halos kapantay ng buhay ng kadakilaan ng Diyos. Ito ang dapat nating tandaan sa ating buhay. Pangalagaan natin ang ating kaluluwa. Ihahanda natin sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Mamumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Mahirap unawain. Mahirap intindihin ng buong buo ang salita ng Diyos. Kaya magtiwala na lamang tayo at mananalig na lamang tayo na ito ang katotohanan, na ito ang daan tungo sa kaharian ng Diyos, at na ito ang buhay na walang hanggan. Hindi naman tayo isang pari o isang pastor na maraming nalalaman sa tungkol sa salita ng Diyos. Iraman lamang natin ito sa mga kaparian, iraman lamang natin itong ating nalalaman sa ating mga nababasa, at tayo
tayo ay naniniwala at nananalig na ito nga ang ating natutuhan ay ang mismong salita ng Diyos. Kung wala tayong pagtitiwala, wala tayong pananalig sa katotohanan nito, hindi tayo mabubuhay na kasama at kapiling natin ng Diyos. Kaya dapat natin tandaan, ano man tayo sa ngayon, sino man tayo sa ngayon, isa lamang at ang katotohanan. Ito ang itinakda ng Diyos para sa atin. Tanggapin natin ang lahat ng magiging anumang sa atin na kabutihan na nagmula sa Diyos, na may matibay na pananalig at pagtitiwala sa Kanya, na may kababaang loob. Napakahalaga ng kababaang loob, sapagkat kung wala tayong kababaang loob, hindi papasok sa atin ang Diyos. Nakakalungkot nga na dahil sa sobrang dunong ng ating mga kababayan ngayon, mga kapwa-tao natin ngayon, marami na ang nakakalimot sa Diyos. Marami na ang nagsasabi na kung mayroong Diyos, bakit may kahirapan? Na kung mayroong Diyos, bakit may sakit ang mga tao? Hindi ito ang mga dapat natin isa sa buhay. Isa lamang ang ating gabay. Si Kristo, ang salita mismo, sapagkat siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Siya ang magbubukas ng sa langit para sa atin, at siya rin ang magtapon sa atin sa walang hanggang kahirapan sa impyerno sa dakdang panahon. Mga kagabay, mahirap ipapaliwanag ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa katulad ng inyong kagabay na kulang ang kaalaman sa mga bagay-bagay na hinggil sa Diyos kung ang pag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Sinikap lamang natin na magiging katuwang, na magiging masasabing ang ating vlog na ito ay isang apostolate. Sapagkat nung itinatag ni Jesus ang Kristyanismo, tayo ang nagiging ang mga disipulo, ang mga apostoles, ang unang kaparian, at ang mga disipulo, ang unang mga Kristiyano, at tayo ang kanilang tagapagmana. Kaya naniniwala itong inyong kagabay na bahagi lamang tayo ng mga magpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, muli tayong manawagan. Tanggapin natin ang salita ng Diyos ng buong buo. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na may kababaang loob at matibay ang pananalig at pagtitiwala at nakakapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi natin ito isasagawa, hindi natin maaring isa sa buhay ang salita ng Diyos. Manatili tayong makasalanan, hindi tayo matutong pumasa ng ating cross, hindi tayo marunong magpakahirap kung tayo ay hindi magpakababang tatanggap sa salita ng Diyos. Sa buhay natin, tanggapin natin ng buong buo ang salita ng Diyos. Huwag na natin itatanong, huwag na natin pag-iisipan pa ang hindi natin nauunawaan. Ang isipin lamang natin ay ang pagpakababa at magpusong tatanggapin ang Diyos, tatanggapin ang kanyang salita, paniniwalaan at isa sa buhay. Maniwala man tayo, kung wala sa ating buhay, wala din. Mga kagabay, tandaan, kung wala ang Diyos, wala sa atin ang Diyos, wala rin tayo. Kumapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang salita, pagsagawa ng kanyang mga salita, pagsabuhay ng kanyang mga salita.